Marco naman, yung kumanta, lagi na lang sipe. Pinakita rin natin kay Marco itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, bumili rin siya ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin na nakapagbenta o nakapagdala kay Marco rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. At ang maganda, dito sa sistemang ginagawa natin na to, dito po, tulungan. Kasi sabi ng company ganito, lahat ng sumosobra sa dalawa, itutulong mo na lang yan, pababa. Sa nangyari po rito, ang natulungan nyo po, si Aida. Imbis na maghanap ng dalawa si Aida, kasi may sariling kaliwat kanan din siya, ina na lang po hanapin ni Aida ngayon. Isa na lang, kasi inilagay mo sa kabila niya, si Marco. Paano pa yung mga nauna sa'yo? Saan kaya po nila itatapon ang sobra nilang kakilala sa dalawa? Hindi man direktang iyo yun, sa ilalim mo man nila ilagay yun, makikinabang ka pa rin doon. At eto, tandaan nyo, lahat ng binentahan mo, kinukonsider po silang first level mo. Kahit pang 10,000 tao na po ito, basta kayo pa rin, ang nagbenta sa kanya, first level din po yan. So, ibig sabihin, ang first level natin, hindi lang siya dito. Kahit nasaan po yun, basta ikaw nakabenta, first level mo sila. Doon lagi magsisimula ang first level mo. Mamaya maintindihan nyo yan kung ba't ko sinasabi yan. Okay? Number 3. Meron din kami tinatawag na sales override. Meron kang overriding commission. Na kung tawagin din po naman namin yan, SOC. Paano naman yan SOC na yan? Bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng 385. Paano? Sa second level mo. Sino second level? Siyempre, lahat ng bebentahan ng mga first level mo, sila ang magiging second level mo. Halimbawa, si Aida. Si Aida po, kay si Marco, nagbenta po siya, okay, kay letter A at kay letter B. Si Aida, nakabenta naman kay letter C at kay letter D. Si Lorna, nakabenta yan kay E at kay F. Si Marco ang nagbenta kay A at B. So yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta po yung kay Marco. Si Aida nakabenta naman kay C at D, so yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta naman kay Aida. Ganon din kay Lorna. Kasi siya nagbenta kay E at kay F. Ano mapupunta sa iyo ngayon? Dealer. Ito pong SOC natin. So, bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng 385. Kung ilan ang second level mo, ganong kadami din yung product voucher nyo. Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin natin, halimbawa, nagbenta kayo sa 5 kakilala nyo ng power pack. Siyempre, yan 5 yan, mga dealer na rin po sila. Di po ba? Mas masipag sila kaysa sa'yo. Nagbenta naman sila sa tig sa 10 kakilala nila. So, ibig pong sabihin ngayon, meron kang 50 product voucher. Saan mo pwedeng gamitin ang product voucher mo na 385? Ilan po ba laman na isang box natin? 20 sachet. Magkano po halaga nito? 770. Meron po tayong mas maliit lang. 10 sachet lang ang laman, 385 ang halaga. Kung tawagin po namin to convenience pack. Kung ayaw nyo po ng ganito, pwede rin naman dito po sa ating fruity. Ano naman yung fruity na yan? Nandito pa rin ang 5 gulay, kaya lang iba-iba mga flavor. May pineapple, merong mango, at meron din banana. At dinagdagan pa po yan ng isang herbal, Centilla asiatica. Sa Tagalog, kung tawagin yan, takip kuhol. Maganda po siya para sa brain. Brain food siya. Okay? Kung ayaw nyo pa rin ng ganito,
Pwede rin po dito sa ating green coffee. Healthy coffee yan. Dalawang flavor. Isang original at isang cappuccino. Okay? So kung 385 po halaga ng produkto na makukuha nyo at 50 piraso yan, pag binenta mo yan at 385, magkano pagbebentahan mo? 19,250. Nag-income ka pa rin. Hindi ka nga mahilig magbenta, di pa benta mo. Ako ginagawa ko sa mga tiga-benta ko, bawat box na maibebenta nila, may 100 pesos sila. Sa akin, 285. O magkano pa rin ang mapupunta sa'yo? 14,250. Kumita ka na, nakatulong ka pa. Kahit isang side lang yun. Kahit wala pang laman, halimbawa, wala pang laman itong B-side mo, wala pang kalaman-laman yan, dito ka pa lang nakapaglagay sa A-side mo. Kapag itong mga nailagay mo na to, nagbebenta sila ng power pack kahit saang lugar, 385 ka ng 385. Halimbawa, si Aida. Si Aida nagpunta ng Davao. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga kamag-anak niya. 385 ka. Wala ka naman sa Davao. Si Marco, nagpunta ng Hong Kong. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga katrabaho niya. 385 ka. Wala ka naman sa Hong Kong. Nakuha niyo po. Okay, so meron tayong pang-apat na income dito. Okay, number 4. Meron din kaming tinatawag po rito na rebates. Okay? Ang rebates natin, 3 level yan. 3% sa first level mo. 2% second level mo at 1% third level mo. Paano naman yan? Sabihin po natin, halimbawa, ang nagbenta naman ngayon, si letter A. Si letter A, nakabenta yan kay number 1. Si letter B, nakabenta kay 2 at kay 3. Si letter C, wala pa pong nabebentahan. Si letter D, nakapagbenta naman kay 4. Si E, nakapagbenta kay 5. Si F, nakapagbenta kay 6, kay 7, at kay 8. Kapag namimili si Aida, si Lorna, si Marco, kahit ano sa mga produkto natin dito, kahit patingi-tingi na lang yun, pang personal man niya yun, o ibebenta niya, 3% mapupunta sa'yo. Kapag namimili naman si A, B, C, D, E, F, 2% ang mapupunta naman sa'yo. Kapag namimili naman si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1% ang mapupunta naman sa'yo. Sample po natin ulit para mas malinaw. Sabihin po natin halimbawa, nagbenta kayo sa 10 kakilala nyo. Yung 10 to ay may kakilala rin na tig sa 10. Posible? Yes, posible. Nagbenta rin sila sa tig sa 10 kakilala nila. Ito po maganda ngayon. Itong mga dealer na to, hindi po nila ginagawa ito. Hindi rin po sila mahilig benta-benta. Pero lahat sila gumagamit lang ng ating produkto. User lang sila. Bumibili lang sila ng 1 box every month pang sariling gamit lang nila. Kasi bakit po? Wala po akong kilalang tao, mayaman man o mahirap, na hindi concerned sa kanyang kalusugan. Pagdating po sa kalusugan, walang mayaman, walang mahirap po dyan. Okay? Magkano sa box natin? 770. Personal use, every month pa po sila bumibili. Okay? Dito nagkaroon ng benta, 7,700. Dito nagkaroon ng benta, 77,000. At dito nagkaroon po ng benta, 770,000. First level mo, 3% ka. 3% ng 7,700, meron kang 231. Second level mo, 2% ka. 2% ng 77,000, meron ka 1,540.
Third level mo, 1% ka. 1% na 770,000, meron ka 7,700. Magkano rebate napunta sa iyo ngayon? 9,471 rebate mo pa lang. Ang tanong ganito, paano sa susunod na buwan? Naubos ang tigi-tigi isang box nila. Titigil na kaya sila sa pag-alaga ng katawan nila? Tandaan nyo, ang tao habang nabubuhay, mas gusto niya. Humaba buhay niya. Katulad din po ng mga taong ito. Si Alfred po, diabetes type 2. Ano po ba yung type 2? Kasi meron po tayong tinatawag na type 1. Ang diabetes type 1, yun yung diabetes na nakuha mo, bata ka pa lang. At yung mga diabetes type 1, sila yung habang buhay na nagtuturok ng insulin sa kanilang katawan. Ang diabetes type 2 naman, nakatulad kay Alfred, yan naman po yung diabetes na nakuha nyo sa mga pagkain nyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi po natin lahi ang diabetes. Hindi nyo nga lahi, paano ko sa'yo naman magsimula? Si Alfred, diabetes type 2. Naka-schedule na siya para putulin yung kanyang 3 taong paa na hindi gumagaling ang sugat. Ma'am, pabasa ko lang sa iyo, ha? Ma'am, anong date yan? March 12, 2006. March 12, 2006. Doon po siya nagsimulang gumamit ng VitaPlus. Isang sachet lang kada araw kapag diabetic po kayo. Kung hindi naman kayo diabetic po, wala naman kayong diabetes, kahit isang box na to, pwede niyo pong ubusin to ng isang upuan lang. Kasi bakit po? Wala naman kayo nabalitaan tao na na-overdose sobrang pagkain ng gulay. Kasi gulay po ito. Ano po ba mas madali gulay sa inyo? Kainin nyo, inumin nyo. Inumin, hindi mo na kayang kainin yung kulang na gulay sa katawan mo. Subukan mo kumain ng malunggay. Paglabas, malunggay pa rin. O March 12 nagsimula. Ma'am, ito, anong date naman ito? March 31, 2006. March 31, 2006. Ma'am, titigan mo lang maigi, ha? 19 days simula nang gumamit. Dapat pa bang putulin yung paa? Hindi na. Tingin mo, titigil kaya ito sa paggamit ng ating produkto? Hindi titigil. Ano mahal ngayon? 7,699 o putol ang paa? Yung alam, maputulan ka ng kuryente, maputulan ka ng tubig, galit ka na, ayaw pa kayang papuputuli sa'yo. At ito'y 40 anyos lang. O baka sabihin niya, tsamba. O ito pangalawa. Dinalo ko pa sa ospital. Ma'am, titigan mo kung kamukha ko ito naka-brown. Hindi nakahiga, ako yung dumalaw eh. Si Mang Danny, isang driver ng FX sa Quezon City. Ang tumulong sa kanya, itong kasama namin pulis na to, na nagsa-sideline din ng First VitaPlus. Same case ang nangyari kay Mang Danny. Katulad din kay Alfred kanina. Hindi rin natuloy pagputol sa paa, 3 linggo naman ito sugat niya. Naoperahan sa luslos itong batang to na infection. Once a day, every 3 hours, hindi niya pagkakaiba. Isa po ito sa nagpasikat naman ng VitaPlus sa PGH. Every month, nagpapakimotherapy. Okay? Stage 4 ang leukemia niya. 8 buwan, di nagpakimo. Tumaas ang red cells niya. VitaPlus lang gamit. Ito, istorya ng babaeng ito. Ito naman ang sakit niya. Breast cancer. Stage 3, breast cancer niya. 2 ospital na po nagsabi, kailangan tanggalin na kaliwang breast niya. Hindi siya pumayag. Sabi niya, gagawa ng paraan sa kanya. Ano ginawang paraan sa kanya? VitaPlus po. Kaya din sa mga kababaihan dyan, iwas-iwasan niya na po yung pagkakape. Kape pindot at kape pisel. Naalala ko yung seminar ko sa probinsya. May nakaupong lola, 85 years old, di ko napapansin. Sabi ko, iwas-iwasan niyo na pagkakape. Biglang tumayo yung lola. Kakakape ko lang kanina. Sabi ko, lola, may kumakape pa sa'yo. Sabi mo, tantanang ka na. Psoriasis, isa lang po yan. Yan po yung sakit sa balat. Sabi nila, kapag sosyal ka raw, ang tawag daw dyan, psoriasis. Pag hindi ka sosyal, psoriasis. Pag wala ka talaga alam sa mga ito, galis aso. Yan po yung sakit sa balat. Yung mga may psoriasis, huwag yung pandidirihan yan. Hindi naman po nakakahawa yan eh.